Ang gift ni Light na unlimited gacha ay kayang mag-generate ng cards buong araw gamit ang isang secret trick. Ang mga cards na iyon ay dinedeposito at pinamamahalaan sa isang tiyak na lugar para madaling kunin kapag kinakailangan. Ang card repository nga ang pinaka-busiest na department sa ikalaliman ng Abyss. Nag-request ang mga Mohawk Boys kay Alt na punan muli ang kanilang arrows, habang ang mga maids naman ay humingi kay Anne-Elia ng mga kakailanganin nila sa cafeteria at mga condiments para sa pagluluto. Ang card repository ay pinapatakbo ng magkapatid na sina Anne-Elia at Alt, isang ultra-rare card na may level 5,000. Napansin ni Alt na mukhang napaparami ang paggamit nila ng arrows, kaya sinabi niyang bakit hindi na lang sila kumuha ng mas marami. Nag-alangan naman ng Mohawk Boy dahil pakiramdam nila ay sinasayang nila ang arrows na binibigay sa kanila ni Light. Naiintindihan ni Alt ang nararamdaman nito, pero naniniwala siyang mas ipaprioritize ni Light ang kaligtasan nila kaysa sa pag-iingat ng arrows. Sumang-ayon naman ng Mohawk Boy, kaya humingi na lang ito ng mas maraming arrows. Habang binibigay ni Anne-Elia ang supplies na kailangan ng mga maids, napansin nitong may kulang sa kanilang listahan. Agad namang humingi ng paumanhin ng maid, ngunit nakangiting sinabi ni Anne-Elia na ayos lang magkamali at hindi nila kailangang mangamba dahil siya na mismo ang baalang mag-ayos nito. Maya-maya lang, tinawag ni Light si Anne-Elia. Sumagot agad si Anne-Elia at pabirong tinanong pa kung na-miss na nito ang kanyang boses. Sinabi ni Light na papunta sila sa kanya at may ilang cards na gusto niyang ihanda. Nang marinig ito ni Anne-Elia, bigla itong nagulat at nataranta. Kasama ni Light si May nang puntahan nila ang magkapatid para kunin ang mga cards na nabanggit niya. Hindi makapaniwala si Alt sa klase ng cards na kailangan ni Light, kaya tinanong nito kung sigurado ba siya. Seryosong sinabi ni Light na haharapin nila ang Soul Dragon mula sa ibang mundo, kaya kailangan nila ang lahat ng cards na may katangiang nabanggit niya. Nagulat si Anne-Elia dahil napakarami ng cards na kailangan. Kaya lumapit na si Light para direkta niyang mailagay ang mga ito sa kanyang card holder. Nasabi pa ni Anne-Elia na kung ganoon karami ang kailangan para talunin ang halimaw, siya na lang daw ang papatay dito. Sinabi naman ni May na huwag na itong mag-alala dahil sasamahan nila ni Ellie si Light. Napanatag si Anne-Elia nang marinig ito dahil kumpara sa level niya ay tiyak na mas malakas sina May at Ellie. Kaya nakangiting sinabi ni Light na huwag na silang mag-alala at ibigay na lang nila ang best nila sa pag-aasikaso ng kailaliman ng Abyss, na agad namang sinang-ayunan ng magkapatid. Nang handa na ang lahat, sinabi ni Light na pagkatapos nilang mag-teleport sa cottage ay pupunta agad sila sa dungeon. Sinabihan din niya sina May at Ellie na gamitin ang SSR Shadow Self Card para itago ang kanilang sarili at sundan sila. Pagka-teleport nila, agad na sinabihan ni Light si Nemumo na gabayan sila sa pinakamaikling daan papunta sa hagdan patungo sa unang basement level. Ilang halimaw ang madaling napatay ni Nemumo habang papunta sila sa basement. Tulad ng sinabi sa kanila, may ibang halimaw din bukod sa mga Peking Shon. Ang nakalaban ni Nemumo ay tinatawag na Ghost Dog na galing sa ibang mundo. Tanging Purification at Holy Magic lang ang nakakapagbigay ng damage sa mga halimaw na iyon na may hahalin tulad sa isang regular na multo. Sinabi ni Light na walang saysay kung lalabanan nila ang mga ito, kaya sa susunod ay iiwasan na lang nila. Bigla namang napatigil si Light. Nang mapalingon siya, tila may naramdaman siyang presensya. Muling nakita ang batang babae na sumisilip kina Light at nakarating na rin sila sa Research Facility Dungeon Basement 1. Ayon kay Nemumo, ang previous parties na nakarating dito ay gumawa ng mapa. Ipinapakita rito na may hagdan pababa papunta sa second basement level. May nakasaad ding babala na ang mga halimaw dito ay nagtatago sa dilim, kaya sinabi ni Nemumo na hanggat maaari ay iiwasan nila ito. Biglang may napansin ang grupo. Nang lumingon sila, nakita nilang ang batang babae na inaakalang kapatid ni Light na si Yumi ay nahuli ng isang halimaw at humihingi ng tulong. Agad kumilos si Light at inatake ang kalaban. Nang malapitan niya ang bata, nakumpirma niyang hindi ito ang kanyang kapatid. Maya-maya ay muling lumitaw ang kanilang kalaban, kaya si Gold na ang kumilos. Ginamit nito ang Judgment Flare at tinuluyan ng tila maltong halimaw. Natanong ni Nemumo kung anong ginagawa ng isang bata sa ganitong lugar, ngunit sinabi ni Light na isa itong multo. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang batang multo. Base sa appraisal ni Light, ang mga Ghost Children ay uri ng halimaw na nasummon dito mula sa ibang mundo at kagagawan ito ng Soul Dragon. Sa tingin naman ni Nemumo, isa itong patibong ng kalaban, kaya sinabi niyang tatapusin na niya ito. Pero hindi muna siya pinayagan ni Light dahil napaisip din siya na may posibilidad ng kalaban nila ito. Kaya tinanong niya ang maltong bata kung alam pa ba nito ang kanyang pangalan. Unang nagpakilala si Light at dito na rin nagpakilala ang batang multo bilang si Momo. Sunod na tinanong ni Light kung ano ang ginagawa nito dito at bakit siya sumunod sa kanila. Malungkot na sinabi ng bata na hinahanap niya ang kanyang mga magulang.
Ikinwento pa nito na nasa madilim siyang lugar at pagmulat niya ay narito na siya. Dahil hindi niya naiintindihan ang nangyayari at natatakot siya, nagtago muna siya. Kalaunan, nakita na lang niya sina Light kaya naisip niyang kung susundan niya ang grupo ay makakababa rin siya. Sa hindi malamang dahilan, nararamdaman daw ni Momo na nasa ibaba ang kanyang mga magulang. Hindi na nga niya napigil ang umiyak habang humihingi ng paumanhin kina Light. Dahil dito, natanong ni Gold kung ano ang gagawin nila sa batang multo. Biglang napalitan ng saya ang lungkot ng bata nang isakay siya ni Gold sa likuran nito habang mabilis silang tumatakbo. Samantala, tinanong ni Light si May kung sa tingin ba nito ay nagkakamali sila. Sumagot si May na totoong multo ang bata pero wala siyang nararamdamang intensyon na linlangin sila. Gayunpaman, idinagdag niya na hindi pa rin nila pwedeng balewalain ang posibilidad na patibong ito ng kalaban. Naalala rin ni Light ang kanyang kapatid dahil sa multong bata. Kahit hindi sigurado si Light kung sino o ano talaga si Momo, nais niyang matulungan itong makasamang muli ang kanyang mga magulang. Mariin din niyang sinabi na kung panlilin lang man ito at sinasamantala ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid, pagbabayaran nila ito. Pagdating nila sa hagdan pababa, sinabi ni Gold sa bata na hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito habang sumusunod sa kanila. Nakangiting sinabi ng bata na magaling siya sa hide and seek at ipinakita pa nga ito. Nang magtago si Momo, namangha si Gold dahil hindi niya talaga ito maramdaman. Lumapit ang bata kay Light at sinabing si Light lang ang nakahanap sa kanya. Pinuri pa niya ito na ikinatuwa naman ni Light. Dahil nasa second basement level na sila, wala silang impormasyon tungkol dito kaya mas magiging mahirap ang kanilang paglalakbay. Sinubukan ni Light na gamitin ang kanyang card na clairvoyance, ngunit hindi ito gumana. Ipinaliwanag ni Ellie na dahil sa physics ng magkabilang mundo ay nagkakaroon ng conflict kaya hindi nila magagamit ang spatial magic. Idinagdag ni Light na hindi rin nila magagamit ang teleportation kaya inutusan niya si Nemumo na isagawa ang plano. Naghanda si Nemumo at sumigaw ng napakalakas na maging ang multong bata ay napahawak sa kanyang mga tenga. Kayang maglabas ni Nemumo ng tunog sa frequency na hindi naririnig ng karaniwang tao at gamit ito ay natutukoy niya ang hugis ng mga estruktura mula sa malayo. Matapos ang kanyang ginawa, sinabi niyang walang hagdan sa paligid kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Isang kabayong walang ulo ang bumungad sa kanila ngunit mabilis itong tinapos ni Gold. Ayon sa echoes na narinig ni Nemumo, natukoy niya ang hagdan pababa sa third basement level na agad namang pinuri ni Light dahil maaasahan talaga si Nemumo. Nang makita nila ang hagdan, pinuri ni Momo si Nemumo at tinawag pa itong Miss Belly Button. Nagtanong pa siya kung bakit nakalabas ang pusod nito dahil sabi raw ng kanyang nanay ay maaari siyang magkasakit kapag ganoon. Pabirong sinabi ni Gold na dahil maliit ang oses ni Nemumo ay ibang bahagi ng katawan ang nakalabas at sinabihan pa ang bata na huwag itong gagayahin. Dahil dito, muling nagalit si Nemumo. Pagbaba nila, bumungad sa kanila si Yudo. Hindi makapaniwala si Yudo sa bilis ng kanilang pagdating sa level na iyon. Sinagot siya ni Light na ginagawa lang nila ang kanilang makakaya para makarating sa lowest level nang hindi humihinto. Natawa si Yudo at sinabing mukhang napakahusay ng gift ni Light. Ayon kay Light, hindi siya sigurado tungkol sa sinasabing gift pero gagawin nila ang lahat para maabot ang inaasahan nito. Nagpaalam na sana sila, ngunit napatanong pa si Yudo kung bata lang ba talaga si Light dahil mukhang napakatalino nito o baka isa ito sa mga masters. Nang makita ni Yudo ang reaksyon ni Light, nasabi nitong mukhang tama ang hinala niya. Tila nabasa pa ni Yudo ang iniisip ni Light tungkol sa masters, kaya ipinaliwanag nitong minsan ay narinig niya sa isang adventurer ang tungkol sa mga taong may malahalimaw na lakas. Sa arkipelago ng Onifolk sa kanluran, sa bansang Demonkin sa Hilaga, at sa imperyo ng Dragonot sa Silangan, may mga ganitong tao. Kamakailan lang ay may narinig din siyang isa sa Human Kingdom. Lubos itong ikinagulat ni Light. Hindi siya makapaniwala na may ganoon karaming master sa iba't ibang bansa, pati sa Human Kingdom. Nasabi pa niya na kung may master lang malapit sa kanilang village noon, baka iyon ang Some sa kanilang tahanan. Dahil dito, humingi si Light ng mas maraming detalye. Nang makumpirma ni Yudo na may alam si Light tungkol sa Masters, sinabi nitong magpapalitan sila ng impormasyon at si Light ang dapat maunang magsalita. Tila naging agresibo si Yudo at tinakot pa si Light na kung hindi ito magsasalita ay pupunitin nito ang kanyang mga kamay at paa. Dahil dito, natakot si Momo at napayakap kay Light habang sinasabing, siya yon. Ikinwento ni Momo na si Yudo ang pumunta sa kanilang village at nakita sila kahit nagtatago. Habang patuloy na nananakot si Yudo, nagsimulang maalala ni Momo ang nangyari, ang kanyang ina, ama, at lahat ng nasa kanilang village. Tila nawawala na sa sarili ang bata habang inaalala ang sinapit nila sa kamay ni Yudo.
Dahil dito, tinawag ni Light sina Gold at Nemumo at inutusan silang dakmain si Yudo, na agad namang sinang-ayunan ng dalawa. Nag-enjoy ka ba sa ating manga recap? If yes, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong po ito para sa aming small content creator, at syempre para updated ka rin sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.